kamusta kayo? Sorry, matagal akong walang upload naging busy tsaka sira yung computer ko kaya matagal akong hindi nakapag-upload. Pero anyway, ramdam na ramdam natin yung init ngayong summer, diba? At isa ka sa estudyante na excited sa bakasyon. Syempre, sino ba namang may gusto ng habang nag-aaral ay naka-costume ka ng tag-init. Sa bahay namin dati, kung saan lagi nakatapat yung sikat ng araw sa bintana ng kwarto ko, kapag umaga ay para akong nileleksyon habang natutulog. Kahit hindi ka na mag-alarm, ramdam mo na dyan ang haring araw dahil pawis na pawis ka. Walang pasok, makakapaglaro ka anytime at higit sa lahat, walang assignment, di ba? Init! Sabi ko na kahit di na ako mag-set ng alarm, ramdam kong umaga na dahil sa sinag ng araw, para akong iniihaw. Overcook na nga, basang-basa pa ako sa pawis. Isa lang yan sa araw-araw na senaryo ng bahay namin kapag summer dahil yung bahay namin noon na luma ay walang kisame at medyo mababa yung bubong kaya pagpatak ng alas 8, nagmumukhang oven yung loob ng bahay dahil sa sobrang init. Para kang niluluto sa loob nito. At kapag summer sa Pinas, kung ano-ano yata yung naiisip namin paraan para maibsan lang yung init na pagtanghali, nandyan yung tumatapat kami sa electric fan at nakanganga. Yung ibang paraan natin kapag mainit ay mag-food trip ng kung ano-anong pampalamig tulad ng halo-halo, ice candy at ice cream. At kapag bibili ka na, malilito ka kung kanino bibili dahil sa dami nagbebenta, halos magkakatulad pa. Ha lolo, for sale o halo-halo for sale? The next day. Teka lang, bakit ang dami nagtitinda ng halo-halo? Kahapon isa lang to Ano to? Contest? Kanino ako bibili niyan? Halos nagtinda na lahat. Sakto din na pampalamig, yung nakababad ka sa batya habang may tubig at kumakain ng ice cream. At yung ice cream ay dumaan sa harap ng bahay nyo at may iba-ibang flavor. Ito yung malayo pa lang, naririnig mo na agad at hihingi ka agad ng pambili sa nanay mo. Nay, pwedeng pahingi ng pambiling ice cream. Oh, ito dos. Mag-ice candy ka na lang, bumili ka doon. Speaking of ice candy, gumagawa kami ng sarili naming ice candy. Nagawa lang sa Milo para tipid, o diba ang galing ko? Binebenta nga namin minsan sa mga bata para may pera din kami. Uy bata, gusto mo ice candy? Talaga ba? Oo naman. Ayun bili ka doon. Piso lang, masarap to, makakalimutan mo pagkatao mo pag natikman mo to. Wow, galing namang ito Pabili nga para makalimutan ko siya. Bukod sa pagbababad sa batya, binabasa din namin yung mga kumot namin at nilalagay malapit sa bubong para kahit papano ay hindi kami mainitan. Wala kasi kaming kisame sa bahay noon kaya tuwing tag-init ay para kaming mga andoks na pinapawisan. Pag binuksan mo yung electric fan, nagbabaga ka sa sobrang init na ibubuga ng hangin. Minsan, lalagay ko yung tabo sa ulo ko na may lamang tubig para magtagal. May ilog naman sa amin, kaso syempre sa part 2 ko ikikwento yung ilog adventures ko noon. At doon yun sa bago naming lipatan na bahay. O siya, balik sa kwento. Yun sarap maligo sa labas ng bahay. Dito ka lang sa poso, only tubig. Basta walang iigib. May mga summer adventures ako na napakadami tungkol naman sa ilog, pero sa part 2 yun. Pero ang pinaka naaalala ko lang noong bata ko ay tumatawid pa kami ng bakod para makapunta lang ng ilog. O siya, hanggang dito muna. Kita-kits tayo sa part 2 First day of school. Alumni Pandesal Robong Roto, init manaayo, Anastasia pa. Oh, gising na. Kanina pa yung alarm na tumutunog. Naalala niyo pa ba yung mga unang beses kayong nakahawak ng lapis at papel? At narinig yung nanay mo na papasok ka na daw sa school sa darating na pasukan?
Hindi ka ba kinakabahan dahil baka di ka na makapaglaro sa labas ng bahay nyo kapag nag-aral ka na? Dahil lagi ka nang may hawak na libro imbis na laruan. Ganyan na ganyan yung nasa isip ko noon nung bata pa ako dahil nga sa ipapa-enroll na daw ako. Yes! Akala ko sa kinder pero hindi, diretso grade 1. Aray ko! Oo, diretso grade 1 ako nun. At okay lang ng mga time na yon. Isa pang dahilan, walang kinder sa public school. Pero may daycare, akala ko doon ako papasok. Kaso ayaw ng nanay ko dahil wala raw matututunan kundi maglaro at manood. Kaya ang inakala ko makakanood na ako ng Tom and Jerry ay hindi mangyayari dahil dumiretso kami sa elementary. Ilang linggo bago yung enrollment ay hindi na ako masyadong pinapayagan maglaro dahil mag-aaral na daw ako magbasa. At ang isa sa mga kapartner natin noon para matuto tayo magbasa ay ang Abacada. Ito yung libro na maliit at pamalo na stick ng nanay natin nakatabi sa table. Di ko din alam paano magsisimula dati pero dahil kay stick na pamalo natuto ako kung paano magbasa at gamitin yung Abacada. Ito yung libro noon na maliit, mabibili dito sa labas ng simbahan, supermarket at kahit sa palengke. At dumating na nga yung araw ng enrollment. Hindi ako excited dahil una ko naisip pagbabasahin agad ako ng makapal na libro. No, nahihiya ako dahil hindi talaga ako sanay sa maraming tao, lalong lalo na yung parang strict. Pero wala na akong nagawa dahil nandun na eh. Akala ko ay magbabasa agad pero may mga task pa palang pinagawa, parang laro lang. Pinag-catch ng bola. Grabe, ginawa mo akong aso mama, pero sige na nga, pinagbilang din kami at kung ano-ano pang pinagawa. Siyempre, ang panghuli akala ko ay ayun lang pero Who's next? Anak ka ng po. Ako na pala magbabasa. Kailangan kong galingan. Paglabas ko ng room, feeling ko ako na yung pinakamagaling magbasa na bata. Hindi totoo yan. Siyempre, dahil pwede na nga daw matanggap sa grade 1. Next na target, bilhan ng gamit at uniform. Ito na nga yung time na sinasabi ko sa sarili kong, okay self, wala ka nang kawala, papasok ka na talaga. Hindi na tayo pwedeng makanood ng cartoons pag umaga at makapaglaro ng kung ano-ano sa labas. Bilang bagong student, hindi mawawala yung papagupitan ka ng gupit estudyante. Di ko alam saan nila nakuha yung term na yan pero wala bang gupit teacher? Parang kompleto dahil yata sa alam ko kung paano umuwi mag-isa kaya wala akong pakialam kung iwanan ako sa school ng nanay ko sa unang araw ng pasukan. Nung nag-start na yung klase ay ganun pa rin ako tahimik at nag-o-observe sa paligid. Siyempre, di mawawala yung mga kaklase nating bida-bida. Okay. Ang mamatay ng dahil sa'yo, Jesseline? Ang mamatay ng dahil sa'yo, ma'am. Ibig sabihin po nito ay kabayanihan ng mga Pilipino na isinakripisyo ang kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Huwag lang tayo puro salita! Dapat ipinapakita din natin sa ating ginagawa ang pagsakripisyo ng buhay natin para sa ating bansa! Masaya naman yung first day of school ko noon. May mga naging kaibigan. Sila na mismo yung lumalapit para makipaglaro at makipagkilala. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Baguio Experience. Panahon na naman ng tagbagyo. Sigurado, marami na naman sa atin ang may stress niyan. Lalo na yung mga nakatira sa binabahang lugar. At pag may bagyong parating, hindi natin malaman kung ano yung uunahin sa bahay. Kung liliparin ba yung bubong o papasukin ng baha. Kaya manood ka, ikikwento ko ang mga experience ko sa amin tuwing may bagyo. May paparating na naman palang bagyo at mukhang malakas daw yung hangin na dala. Angas ng pangalan ha, Bagyong Milenyo. Walang pasok, yay! Hee! Anong yehey ka dyan? Delikado nga yung bagyo, lalo na pag hindi matibay yung bahay mo. Yehey ka pa ha? Naalala ko noon, grade 2 ako nung nanalasa si Bagyong Milenyo sa Pilipinas.
At oo, aminin natin, pag estudyante tayo, matutuwa kapag may bagyong paparating. Siyempre, walang pasok. Ito yung panahon na malakas yung dalang hangin ni Milenyo. Umaga pa lang, pero ramdam na namin yung hangin na halos magpauga sa mga bubong. At eto na nga, nawala na ng kuryente. Noon, pag may parating na bagyo, naghahanda kami agad ng kandila. Pero dahil mabilis tumaubos, gumagawa na lang yung nanay namin ng homemade gasera. Ito yung nasa garapon na gas na may tela sa loob ang nagsisilbing mitya. Mas malakas pa to sa kandila. May radyo din kami noon na nilalagyan ng battery. Kaya kahit mawalan ng kuryente, may update kami sa balita. Sobrang lakas ng hangin at dala ng bagyo, napilitang magkansela ng pasok pati yung mga nagtatrabaho. Naalala ko, umuwi yung tatay namin nung bumabagyo dahil sa lakas ng hangin. Natumba yung napakalaking puno ng mangga sa harap ng kalsada sa tapat ng bahay ni Lolo. At walang makadaan dahil nga nakaharang dito. Nakita ko noon na ang daming tao na nagtulong-tulong para hati-hatiin lang yung puno at makadaan sila. Kapag may bagyo, tinatali namin yung mga bubong namin sa haligi ng bahay para makasiguro na hindi madadala ng hangin. Maswerte pa kami nito nung panahon na to dahil hindi binabaha yung lugar namin. Pero nakakatakot din dahil parang lilipa rin na yung bubong. At syempre, tumutulo na yung mga bubong namin. Mukhang kailangan pa ng bubong namin ng pabigat ha. Ito na yata yung pagkakataon ko para magkasilbi naman dito sa bahay na to. Okay na ba? Hindi na ba umaangat yung bubong natin? Oo, okay na. Diyan ka na lang ha. 10 years ang nakalipas. Isa ko pang experience noon kapag may bagyo ay noong 2014. High school ako noon. At hindi ko na maalala yung pangalan niya pero halos kasing lakas din siya ni Bagyong Milenyo. Nung panahon na to, awarding dapat namin sa journalism contest. Pero dahil sa pumasok na yung bagyo, na-postpone yung awarding. Ay naku naman, isang linggo pa maghihintay. Anyway, bakit kasi pinayagan makapasok yung bagyo na yan? Lagyan naman kasi nila ng gate. Dumating na nga yung bagyo nung mga oras na yun. At oo, ang lakas niya, nakakatakot. Natatakot kami dahil gawa lang sa plywood ang dingding namin at yung bubong namin ay medyo mahina na ang kapit. Malala pa dahil yung kwarto ko, doon nag-umpisa yung matuklap ang mga yero. Pagsilip namin ay umaangat na yung bubong ko sa kwarto at pati yung higaan ko ay basang-basa na sa ulan. Kitang-kita namin nung umaangat na. At yung kalahati ng bubong namin ay medyo umaangat na din. At wala kaming ibang dasal kundi humina na sana yung bagyo. Nung medyo humina na yung bagyo, kahit malakas pa yung hangin sa labas at yung ulan, ay lakas loob kaming lumabas ng tatay ko para magtali ng bubong. Habang nagtatali kami, ay kapos yung alambre o yung kawad na dinala namin. No choice kundi putulin yung sampayan ng mga damit para lang may maitali. And yes, naitali na. No, keypad lang yung phone ko at may phone yung brand niya. May flashlight to sa likod at matagal malobat. Sa sobrang tibay niya, halos mabasa na siya ng ulan ay gumagana pa din. Kitang-kita ko kung paano padapain ng hangin yung malalaking puno na nakapaligid sa amin at kung paano liparin yung ibang bubong ng kapitbahay. Siyempre, after magtali ng bubong, medyo nabawasan yung kaba namin. Kaya mapapahigop ka talaga ng mainit na kape. Sarap. Kaso wala akong higaan. Nabasa ng ulan. Bising magdamag. Salamat din sa phone kung may flashlight ha, na itali ng ayos yung bubong. Ilang araw walang kuryente sa lugar namin dahil maraming poste ang natumba at madaming kable ang naputol. Isang maswerte kami noon ay may pagkukunan kami ng malinis na tubig dahil may ilog sa lugar namin at may bukal yun. Fresh water pa yung lumalabas. Kaso lang, sa sobrang daming pumipila ay magtatagal ka dahil lahat kami ng tao doon ay walang tubig sa gripo. Sa pa kung may alaga kayong mga pets tulad ng aso, pusa, ay wag nyo silang pabayaan sa labas. Ipasok natin sila sa loob ng bahay o dalhin sa mga evacuation centers dahil tulad mo, may buhay din sila at ikaw lang ang inaasahan nila kapag may gantong uri ng sakuna. Sa mga gantong pagkakataon, ay huwag kalilimutan na palagi maging handa sa mga bagyo. Mag-ready ng bag na may lamang first aid kit, flashlight, pito at konting biskwit at tubig. Lumikas din tayo kung kinakailangan para din ito sa ating kaligtasan. At panghuli, maging update sa lagay ng panahon.
Okay, konting idea lang kung paano nabubuo ang isang bagyo. Mga bata, makinig. Dahil sa init ng karagatan na dulot ng global warming ay nagkakaroon nito ng water evaporation at naiipon nito sa gitna ng dagat. At siya namang nagiging isang bagyo na siyang pumapasok sa ating bansa. At isa pang mahalaga, magtanim ng puno at alagaan ng kalikasan para hindi tayo mapahamak sa mga bagyo o malalaking sakuna. Malaki ang role ng puno dahil kaya nilang pigilan ng pagbaha, pagguho ng lupa at kung ano-ano pa. Huwag magputol ng puno at huwag magtapon ng basura sa mga ilog. 91% sa inyo ay hindi pa nakaka-subscribe, kaya mag-subscribe ka na. Walang bayad yan. Oh, kayo pala. Buti pinapanood nyo pa ako. Anyway, buwan na naman ang nakakatakot. Sigurado, marami na naman sa atin ang may mga nakakakilabot ng mga experience sa buhay. At pagsapit ng Nobyembre, madaming ganap ang mga Pinoy tungkol sa undas at karamihan sa atin ay dumadalaw sa sementeryo at nagsisindi ng kandila para sa mga mahal natin na yumao. Yung iba naman, nagluluto pa ng kakanin para dalhin sa puntod at ialay. Nakakain ba nila yun? Teka lang. Or yung mga abangers lang sa Gedli. Kaya naman, sa istorya kong to, ikikwento ko yung mga nangyari sa akin na nakakatakot. Kaya makinig ka sa aking horror experience. Alam kong may mga hindi rin naman naniniwala dito sa multo pero ito yung una kong nakita nung bata pa ako. At nangyari to sa lumang bahay namin. Ako lang at ang kapatid ko ang tao sa bahay, baby pa siya nun. At iniwan muna siya sa akin ng nanay namin para bantayan. A-attend daw muna sa meeting ng school. Okay lang naman sa akin yun. At hanggang sa... Teka, ano ba yung tumutunog sa kabilang kwarto? Teka lang, parang kinakabahan ako. Tatakot na ako Bakit parang may nakatingin sa akin kanina pa? Sa sobrang curious ko, napatitig ako ng matagal sa kortina. Hindi ko inaasahan ng makikita ko. At doon ko nga nalaman na may kamag-anak daw kami na namatay at bata pa ito. Yan. Baka siya daw yun, pero grabe no, sa akin pa talaga nagpakita. Ano ako si Ed Kaluwag? Sobrang takot ko nung time na yun. Tapos nakatingin pa sa akin para akong lalagnatin pagkatapos ng nangyari. Yung sunod naman na multo experience ko ay yung bagong lipat kami sa bahay. Umalis yung mga kapatid ko at magulang nung araw na yun at ako lang naiwan sa bahay. After ko tumambay sa labas, umuwi na ako para manood ng TV. Habang inaantay sila makauwi, mga 6 PM na. Pero wala pa rin sila. Teka, bakit ang lamig yata ng tenga ko? Parang may nakahawak. Hala, bakit may nagsasalita pa yata? Hindi ko naintindihan yung binulong niya sa akin pero ibang lingwahe kaya namumutla pa ako sa takot. Grabing multo to. Gusto ko lang manood ng TV. Gusto ko yata niya ilipat sa ibang channel. Madami pa akong kwentong multo na narinig mo na ba yung multo na sumasama daw sa tao papunta sa isang lugar? Ito yung isa ko pang karanasan tungkol dyan. Kaya makinig ka. After ng exam namin nung high school ay nagkayayaan kami magkakaklase na gumala saglit dahil maaga pa naman. So pumunta muna kami sa isang lugar na madalas tambayan ng mga student. Na isang malaking tower pero luma na, tsaka puro puno yung paligid. At nag-decide na nga kami na umuwi after ng isang oras na galaan. Pag uwi ko ng bahay namin ay napansin ko wala nga pala akong uniform para bukas. So nag-decide ako na maglaba ng uniform ko sa CR. Habang naglalaba ako,
Parang medyo kinilabutan ako. May nakatayo yata sa likod. What? What the? Bakit pa ipa sa likod ko? Binilisan ko yung paglalaba dahil sa nakita ko. At isa pang nakakatakot na part ay... wait lang, may kumakatok. Oh, may sobre. Pasko. Ito yung panahon na magkakasama yung buong pamilya. Maraming handaan at bigayan ng regalo. At syempre, pera. Huwag na tayong magpanggap. Dahil nakakabili tayo ng mga gusto natin kapag Pasko. Kaya ngayong malapit na yung Pasko, ikikwento ko ang childhood memories noon tuwing sasapit ito. Noon, pag sasapit ng Burmans ay ibang-ibang Paskong Pinoy. September pa lang, maririnig mo na sa mga radyo at TV yung mga kanta ni Jose Marichan at iba pang pangpaskong kanta. Ayan na, ramdam na natin yung Pasko, kumakanta na siya. Eh wow, excited ha, nagsabit agad ng medyas. Aba syempre, baka di ako mabigyan ni Santa Claus ng candy eh. Ay, September pa lang talaga. Speaking of medyas, oo, nagsasabit kami ng medyas noon tuwing bisperas ng Pasko. Dahil lalagyan daw ito ni Santa ng candy, pero hindi natin alam. Minsan, magulang lang pala natin yung naglalagay nun habang tulog na tulog tayo. Tsaka, imagine, saan siya dadaanon? Ang laki-laki niya. Uy, akyat bahay! Sino ka? Uy, grabe siya. Si Santa to. Bibigyan lang sana kita ng candy. Wala ka, hindi na lang kita bibigyan. Aray ko! Isa pang naalala ko, yung mga nangangaroling kahit wala pang December. May ibang galante at nagbibigay tulad nito. Ha? Ano yun? Ano daw? Ulitin nyo nga. Iba yata yun eh. Ay basta, pang Pasko po yun. O sige, ito na nga. At meron din namang katulad nito. Ay teka, alas 7 pa lang ah. Bakit patay agad yung ilaw dito? Tulog-tulugan yan. Thank you. Thank you. May malaking aso. Run. May isa pa tayo inaantay kapag December. At yun ang ganap pag Christmas party. Ito yung exchange gift na hindi mawawala. At naalala ko, may mga pagkakataon na ang madalas nating matanggap ay, "Uy pre, Merry Christmas. Ito yung regalo ko." Uy, medyo mabigat ah. Mukhang maganda to. Wow, magna naman. Parang ito din yung last year ah. Uy, hindi ah. Picture frame yun. Oh, ito regalo ko. Salamat. Bakit manipis to? Picture frame? Aray ko! At mawawala ba ang simbang gabi tuwing December? Ito yata yung pinaka-inaabangan ng kabataan dahil maisusot na nila yung pangmalakasan nilang pormahan. At after ng 9 na gabi ng misa, ito yung pinakahihintay natin ng Noche Buena. Yung kailangan mo munang pagmasdan yung pagkain sa mesa nyo dahil wala pang alas 12. Kanina pa ako natatakam sa pagkain dito sa mesa. Pakurot nga sa manok. Eh kung ikaw kuya, kurutin ko yan ha? Wala pang alas 12, maghintay ka nga muna. Pagsapit ng mismong araw ng Pasko, pumupunta kami agad sa mga medyas na sinabit namin para tignan yung laman. At tada! May candy at may barya. Uy ayos, may mga candy yung medyas natin.
Kaso medyo kuripot si Santa 20 lang yung laman na pera. Aray mo! Pakak! Pag Pasko, pumupunta kami sa mga ninong-ninang namin para mamasko. Speaking of ninong at ninang, bilang sa daliri ko yung mga kilala kong ninong tsaka ninang. Dahil yung iba hindi ko kilala at hindi rin naman nila ako kilala. Aray mo! Pakak! Namamasko po, ninong. Ha? Sino ka? Meron din namang klase ng mga ninong na nagiging invisible pag Pasko. Namamasko po, ninong. Sarado, umalis, tulog. Meron din namang namamasko po. Ay, ikaw na pala yan, laki mo na. O, eto ampaw, Merry Christmas. Salamat po. Yes, mukhang malaki to ha. Basta nasa ampaw. Lumipat ka na na pa! Yung isa pang ganap, yung ROI o Return of Investment. Anak, mukhang marami kang napamaskuan na. Ay opo, makakabili ako ng mga Ops, teka lang, itatago ko muna yan, baka mawala. Pero, walang pero. Ngayong Pasko, hindi lang material na bagay ang basehan ng pagdiriwang natin. May handa o wala, konti o madami, ay isang malaking pasasalamat ang malusog tayo at malakas. Kaya salamat sa suporta nyo. Maligayang Pasko. Hindi talaga kasya ang 500 sa Noche Buena. Try nyo muna sa inyo. Bye. Kundol, patola, upot kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasya. Lagi na lang ganito. Strawberry. Isipan ay gulong-gulo. Happy New Year, everyone!